Hello mga darling, welcome back to our channel. Habang ako ay kumakain, din ako nagtratrabaho dito sa bahay kasi tawag nito. Kung hindi ko pagsabay-sabayin, wala akong magagawa. Kasi yung sa pagpapadede lang kay baby, matagal tayong magpadede. So habang ako ay ngumunguya-nguya dito ay maghuhugas naman ako ng plato. Ayaw kong gamitin tong nito, panghugas kasi tatagalan ako. Hindi ako satisfied. Si baby ay dinala ko dun sa kwarto niya. Sa kwarto niya, may sariling kwarto, sana all. Dinala ko dun sa crib niya. Alam niyo bang hindi nakakatulong yung yung binili natin na laruan? Dahil, imbis na pampatulog sa kanya, ang ginagawa niya, nangyayari, kahit sobra-sobra yung antok niya, pinipilit niya, nilalabanan niya yung antok niya na wag lang siyang pumikit. Dahil, tuwang-tuwa man siya doon sa laruan, umiikot-ikot. Kaya kagabi, umiik-ik-ik na siya dahil nga antok na siya, pero pilit niyang nilalabanan yung antok niya para lang pagmasdan yung yung laruan niyang umiikot-ikot. Di pinatay ng ama. Pagkapatay ng laruan, automatic tulog siya, pikit agad ang mata. Kaya sabi ko, hindi rin pala maganda yung ganun. Ewan ko lang sa iba. Dahil ayaw talaga niyang matulog kagabi. Subo muna tayo. Shucks, nalagyan ng sabon. Okay lang yan. Kain tayo. Kailangan ko pang ayusin yung mga damitan ni baby, yung mga damit niya dahil hindi naman magkasya yung mga damit niya. Maliit na sa kanya. Kaya kailangan kong ibukod na yung mga hindi niya nagagamit. Tapos ayan pa yung mga kuwan. Tawag nito, yung mga itutupi kong nilabhan ng isang araw pa. Kaya hindi ako makapag mga darling, hindi ako makapag-edit. Kain ulit tayo. Ano kayang ginagawa niya? Tahimik eh.
Sisilipin ko nga. Tingnan nyo naman yung tawag nito, yung tupiin ko. Naumpisahan ko na yan kahapon, tinigil ko. Ito binili ko sa Okay. Tsaka ito. Tsaka ito. Ganda ka mo. At meron pang isa. Ito. Yung sapatos. Ang cute ka mo. Hindi na kailangan bumili ng bago kasi ang mamahal. Sobrang ang mamahal. At saka hindi na kailangan ng bago. Dahil saglit lang naman maliliitan na ng baby. Diba? Saglit lang isusuot. Sayang lang, diba mga darling? Sayang lang kung bibili ka ng bago. Tapos ilang months lang. Eh, hindi na kasya agad, diba? Kaya sa Okay kami bumibili. Hindi na mag-inarte-inarte ah. Mag-inarte ka? Mag-inarte ka pa? Hindi naman tayo mayaman para mag-inarte. Bumibili ako ng ano. Pag may nagustuhan akong, as in, gusto ko talaga. Kahit mahal siya, bibilhin ko. Pero pagka ano, hindi. Yung laruan kasi gusto ko talaga yun. Kaya kahit mahal siya, binili ko talaga. Kain tayo ulit. Natutulog na yung ating prinsesa. Pinatay ko yung ano. Dahil papikit-pikit na siya. Tapos nung pinatay ko, ngawanyan ang mata. Dumilat. Dahil wala yun siyang ano, wala siyang gaanong tulog mga darling si baby. Dahil pag nasa labas kami, sobra man yung pagkaano niya, yung pagka naa-amaze ba siya sa paligid, kaya hindi siya natutulog. Wala din siyang gaanong kain. Ginigising ko lang siya dahil pag natulog siya, dire-diretso. Tulad kahapon, anong oras ko na siya pakain? Dahil para-parehas kaming pagod. Kaya dinala ko na siya dun sa kwarto niya. Doon sa higaan niya. Dahil pag dito, konting kaliskis lang. Kaliskis? Nagigising siya. Nagugulat siya. Tumawag pala kagabi yung mga magulang ni tatay. Napag-usapan yung sa binyag ni baby. Sabi nila, sila na ang sasagot ng ano, ng rent ba? Para sa rent para sa venue. Kasi dito ang mahal talaga ng ano, ng rent ng ano, pinakamababa 450 euros. Sabi ni Lolo na sabihin lang kung ano yung mga kailangan pa at handa silang tumulong at maggawa para sa binyag ni baby. Magluto ng kung ano mang gustong ipaluto sa kanila. At ang importante ay magkatipon-tipon at yung pamilya mo at saka yung pamilya namin. Pag tumatawag yung ano, matatanda, lagi yun ipangumusta sila ate. Kumusta sila kahit yung dun sa Pilipinas. Kung may contact ba kami.
Dahil ano talaga nila yung ano ng pamilya. Mas inaano nila yung pagiging closeness ng pamilya. Kaya nga pala, may kwento ko sa inyo. Isang araw, sabi ko sa kanya, sabi ko kay tatay, alam mo ba nalulungkot ka mo ako pagka papasok na ako ng trabaho tapos si baby ka ako dadalhin doon sa Paybakute yung anuhan ng mga bata. Ang baby pa ka ako ni baby dadalhin na doon sa ano, tapos iba yung mag-aalaga. Tapos sabi niya, may mag-aalaga naman doon. At saka inano ko kasi sa kanya noon na yung Pilipina na ano lang din, ilang months pa lang din na doon sa Paybakute. Pagdating ng bahay, puro kagat yung bata, yung anak niya. Sabi ko yan noon kay tatay. Sabi ko ganyan, ayaw kong pag-uwi ng anak ko, tapos makikita ko may mga pasa-pasa, bali ang katawan. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, bakit ba wala kang tiwala sa iba, nakaano ka lang ng isang anong experience, nakarinig ka lang, wala ka ng tiwala. Sabi niya ganun. Hindi naman para parehas yung ano ng mga ano, yung mga na-experience ba. At saka kaya nga iano natin yung anak natin sa ano, sa private para doon mas matutukan yung bata at maraming magbabantay. Kasi pagka sa public, sabi niya ganun, unti lang yung staff. Kumpara sa private, maraming staff ganun na magbabantay sa bata. At meron talagang magtututok sa ano. Sabi ko sa kanya nung kinabukasan na, may sasabihin ka ako sa'yo. May naisip akong paraan. Sabi ko, ano kaya kung kunin natin dito si ate Kako, yung kapatid kong isa, yung sinundan ko, sa yung mag-alaga kay baby. Tapos pagka medyo malaki-laki na si baby, pag 2 taon na, sabi ko ganyan, di pwede nang mag-apply si ate sa ano, mag-apply ng trabaho. Tapos sabi niya, wala tayong pambayad sa kapatid mo, sabi niya ganun. Dahil ang minimum na ano ay 2,000 every month. Wala tayong pambayad sa ate mo, sabi niya ganun. Tapos sunod ko sinabi, o di kaya, sabi kong ganun, iuwi na lang natin si baby sa ano, sa Pilipinas. Pag malaki na si baby, pag mga 5 years, pag mga 5 years old na, o di kaya 3 years old, saka natin kuhanin si baby. Kaumpisa ko pa lang sa pagsabi ng, o di kaya iuwi natin sa Pilipinas. Hindi. Sabi agad niya. Hindi. Hindi ako papayag na malalayo yung anak ko sa mga magulang. Na malalayo siya sa atin. Kaya ayaw ano talaga siya. Sabi niya ganun. At bakit ba ayaw mo talagang magtiwala sa iba na mag-ano sa anak mo? Kaya nga natin iaano sa private na ano yung bata para merong mag-aalaga sa kanya, sa kanya. Tapos eto na, nung magpunta kami sa embassy, sa Philippine Embassy, dapat kukuha na namin si baby ng Philippine passport kasi meron na siyang passport na dito sa Finnish passport. Sabi ko sa kanya, kukuha na ba natin si baby ng passport o saka na lang kako pag medyo pag-uwi tayo ng Pilipinas? Kasi yung expiration kako sayang, may expiration din kasi. Sayang ang taon na tapos hindi pa naman magagamit para umuwi ng Pilipinas, di ba? So ayun na, sabi niya. Oo, sabi niya ganun. Wag na muna kasi baka mamaya iuwi mo si baby sa Pilipinas. Loko-loko. Sabi ko ganyan. Kaya tayo uwi ng Pilipinas. Pag medyo malaki na si baby para maalala niya ang lahat. Tama naman, di ba?
taquitos.